Mga tol at misis, may mga lihim na kayang manatiling nakatago sa loob ng maraming taon. Pero darating ang araw na kahit gaano ito kahusay itago, ay may isang maliit na pagkakamali na sisira sa lahat. Ito ang kwento ni Katya, ng kanyang asawa na si Marco, at ng isang paring tatawagin nating Father James. Tahimik ang buhay ni Marco at Katya sa isang maliit na bayan. Halos 12 taon na silang kasal at may isang anak na 7 taong gulang. Sa paningin ng iba, isa silang pamilyang walang problema. Masipag si Marco, isang delivery supervisor na madalas umalis ng madaling araw at umuuwi ng gabi. Lahat ng overtime ay tinatanggap niya para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Si Katya naman ay kilala bilang isang relihiyosang babae. Aktibo siya sa simbahan, tumutulong sa mga charity drive, at isa sa mga voluntaryong naghahanda ng mga aktibidad tuwing linggo. Dahil dito, buong tiwala si Marco sa kanyang asawa. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, may mga bagay na unti-unting nagbago. Napansin niyang halos gabi-gabi nang hawak ni Katya ang kanyang cellphone. Kapag papalapit siya, mabilis itong ibinabaliktad o inilalagay sa bulsa. Noong una, hindi niya ito pinansin. Baka may kausap lang na kaibigan, sabi niya sa sarili. Pero dumami ang mga pagkakataong bigla na lamang umaalis si Katya. May meeting kami sa simbahan, may outreach. Ulit-ulit ang mga dahilan. Isang gabi, 10:00 na, ngunit wala pa rin si Katya. Tinawagan siya ni Marco. "Love, nasaan ka na?" "Nasa parish office pa. Mahaba ang meeting." Narinig ni Marco ang mahinang boses ng mga tao sa kabilang linya, kaya naniwala siya. Hindi niya alam na ilang metro lamang mula sa parish office ay may isang maliit na retreat house. Doon madalas mag-usap ng pribado sina Katya at Father James. Nagsimula ang lahat, halos 1 taon ang nakalipas. Noong panahong iyon ay dumaraan si Katya sa matinding pagsubok. Palagi silang nag-aaway ni Marco dahil sa kakulangan ng oras nito sa pamilya. Sa paghahanap ng makakausap, madalas siyang pumunta sa simbahan. Nakilala niya si Father James. Sa umpisa, payo lamang ang ibinibigay nito. Subukan mong kausapin ang asawa mo. Pagkasal mo ang pinagdaraanan ninyo. Unti-unti, naging madalas ang kanilang pag-uusap. Hanggang sa dumating ang puntong hindi na lamang problema ang pinag-uusapan nila. Naging personal na ang mga kwento, mga pangarap, mga pangamba, mga bagay na hindi nila nasasabi sa ibang tao. Isang araw, habang malakas ang ulan, na-stranded si Katya sa parish. Doon sila nagtagal sa pag-uusap. Mahigit 2 oras. Nang gabing iyon, pareho nilang naramdamang may nabubuong damdaming hindi na dapat umusbong. Sinubukan nilang lumayo, ngunit sa bawat pagtatangka, lalo silang nagkakalapit. Samantala, lalong nagiging mapagmatsyag si Marco. Isang gabi, habang natutulog si Katya, ay biglang nagliwanag ang screen ng cellphone nito. Isang mensahe. "Salamat sa pagpunta kanina. Ingat ka palagi." Walang pangalan. Isang numero lamang. Nang buksan ni Marco ang conversation, nakadelete ang halos lahat ng mensahe. Doon nagsimulang kabahan ang kanyang dibdib. Kinabukasan, pumunta siya sa simbahan upang sunduin si Katya. Ngunit sinabi ng isa sa mga volunteer, "Kuya Marco, kanina pa po umalis si Ate Katya." Napakunot ang noo niya. "Anong oras?" "Mga 1 oras na po." Pero sinabi ni Katya sa text, "Nasa meeting pa rin kami." Sa unang pagkakataon, hindi na simpleng hinala ang naramdaman ni Marco. Pakiramdam niya, may lihim na matagal nang inililihim ang kanyang asawa at determinado siyang malaman ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Mga tol at misis, sinasabi nila kapag may kutob ang isang asawa, madalas ay may dahilan. Pero iba ang kutob sa katotohanan. Dahil kapag napatunayan mo na ang iyong pinaghihinalaan, doon mo mararamdaman ang sakit na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Mula nang magsinungaling si Katya tungkol sa umano'y meeting sa simbahan, ay nagpasya siyang huwag munang kumprontahin ang asawa. Sa halip, tahimik siyang nagmasid.
Napansin niyang halos pare-pareho ang schedule ni Katya tuwing Martes at Biyernes ng hapon. May ministry meeting, may volunteers gathering. Ngunit sa bawat pagkakataong iyon, wala naman palang naka-schedule na malaking aktibidad sa parokya. Isang Biyernes, nagpaalam si Katya na aalis muli. Ngumiti si Marco at nagkunwaring walang duda. Sige, mag-ingat ka. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, sumakay rin siya sa kanyang sasakyan at sinundan ng asawa mula sa malayo. Hindi dumiretso si Katya sa parish hall. Sa halip, pumasok ito sa isang maliit na retreat house sa likod ng simbahan. Isang lugar na bihirang puntahan ng mga tao kapag walang retreat o seminar. Makalipas ang ilang minuto ay may isa pang sasakyan ang dumating. Mula rito ay bumaba si Father James. Tahimik siyang pumasok sa parehong gusali. Dito parang huminto ang mundo ni Marco. Imposible. Paulit-ulit niyang sinabi iyon habang nakatitig sa pinto. Mahigit 40 minuto ang lumipas. Walang lumalabas. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya sa retreat house at dahan-dahang sumilip sa isang bahagyang nakabukas na bintana. Doon niya nakita ang eksenang hindi niya inakalang masasaksihan. Magkatabi sina Katya at Father James. Pareho silang umiiyak. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang nag-uusap. Narinig niya ang mahinang boses ni Katya. Hindi ko na alam ang gagawin. Mahal ko ang pamilya ko. Pero hindi ko rin maitanggi ang nararamdaman ko. Tahimik lamang si Father James. Maya-maya ay sinabi nito, hindi dapat umabot sa ganito. Mali ang nangyayari. Kailangan na itong matapos. Ngunit bago pa sila tuluyang maghiwalay, niyakap ni Katya ang pari. Iyon na ang naging huling patak sa pagtitimpi ni Marco. Malakas niyang binuksan ang pinto. Nagulat ang dalawa. Marco! Namutla si Katya. Samantalang napaatras si Father James. Wala kang ipapaliwanag? Malamig na tanong ni Marco. Tahimik ang silid. Tanging malalalim na paghinga lamang ang maririnig. Lumapit si Katya. Makinig ka muna. Ngunit umatras si Marco. Ilang buwan na? Hindi makasagot si Katya. Muling nagsalita si Marco. Ilang buwan ninyo akong niloloko. Unti-unting pumatak ang luha ni Katya. Hindi namin sinasadya. Napailing si Marco. Walang taong aksidenteng nagsisinungaling ng paulit-ulit. Tahimik na yumuko si Father James. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Ako ang may pananagutan sa nangyari. Ngunit hindi na iyon narinig ni Marco. Lumabas siya ng retreat house habang nanginginig sa galit at sakit. Naiwan sa loob sina Katya at Father James na kapwa walang masabi. Kinagabihan ay hindi umuwi si Marco. Magdamag siyang nagmaneho ng walang direksyon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga eksenang nakita, ang mga kasinungalingan, ang mga dahilan, at ang yakap na tuluyang sumira sa kanyang tiwala. Samantala, si Katya ay hindi rin mapakali. Alam niyang dumating na ang araw na matagal niyang kinatatakutan. Hindi na maibabalik ang lahat sa dati, ngunit hindi pa niya alam na ang pagkakahuling iyon ay simula pa lamang ng mas mabigat na pagsubok, isang desisyong magbabago sa buhay nilang tatlo magpakailanman. Mga tol at misis, may mga pagkakamaling kayang itago sa loob ng mahabang panahon. Pero kapag dumating ang oras ng katotohanan, ay hindi lang dalawang tao ang nasasaktan. Madalas, buong pamilya ang nagdurusa. 2 araw na hindi nag-usap sina Marco at Katya. Nanatili muna si Marco sa bahay ng kanyang kuya upang magkaroon ng panahon na mag-isip. Hindi siya makatulog. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ay bumabalik ang eksenang nakita niya sa retreat house. Hindi niya maintindihan kung paano umabot sa ganoon ang babaeng minahal at pinakasalan niya. Samantala, si Katya ay halos hindi na rin makakain. Araw-araw siyang umiiyak habang tinitingnan ang mga litrato nilang mag-asawa at ng kanilang anak. Unti-unti niyang naunawaan na ang mga desisyong ginawa niya ay may kapalit na hindi niya kayang takasan. Ilang araw pa ang lumipas bago tuluyang umuwi si Marco. Tahimik niyang inilapag ang isang sobre sa mesa. Napatingin si Katya. Ano yan? Mahina ngunit matigas ang boses ni Marco. Mga papeles.
Gusto ko muna tayong maghiwalay habang inaayos natin ang lahat. Parang gumuho ang mundo ni Katya. Lumuhod siya sa harap ng asawa. Marco, patawarin mo ako. Handa akong gawin ang lahat. Ngunit hindi na tulad ng dati ang tingin ni Marco sa kanya. Hindi lang ako ang niloko mo, pati ang pamilya natin. Napaiyak si Katya. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Pagkalipas ng ilang araw, nagpasya rin si Father James na humarap sa konseho ng kanilang simbahan upang ipaliwanag ang kanyang naging paglabag sa tiwalang ipinagkatiwala sa kanya. Alam niyang hindi na niya mababawi ang nangyari. Hindi siya naghanap ng dahilan. Tinanggap niya na ang kanyang mga naging pasya ay may kaakibat na mabigat na pananagutan. Samantala, tuluyan ng lumayo si Katya sa lahat ng aktibidad sa simbahan. Hindi dahil itinaboy siya ng mga tao, kundi dahil nahihiya siyang humarap sa mga taong dati niyang kasamang naglilingkod. Makalipas ang ilang buwan, ay nagkita muli sina Marco at Katya sa isang coffee shop upang pag-usapan ang kinabukasan ng kanilang anak. Tahimik silang nag-usap. Wala nang sigawan. Wala nang sisihan. Tanging lungkot ang namamagitan sa kanilang dalawa. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, sinabi ni Marco, "Hindi ko alam kung darating ang araw na mapapatawad kita." Tumango si Katya habang tumutulo ang kanyang luha. Tumayo si Marco. "Basta isang bagay ang pangako ko. Magiging mabuti pa rin akong ama sa anak natin." At iyon ang huli nilang pag-uusap bilang mag-asawa. Lumipas ang panahon. Unti-unti ring natutong tanggapin ni Katya ang mga naging bunga ng kanyang mga desisyon. Sinikap niyang maging mabuting ina at magsimulang muli, dala ang mga aral na hindi niya malilimutan. Si Marco naman ay nagpatuloy sa kanyang buhay habang ibinubuhos ang oras sa pagpapalaki ng kanilang anak. Hindi naging madali ang lahat, ngunit unti-unti ring naghihilom ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. Mga tol at misis, ang kwentong ito ay base sa isang episode ng karelasyon na mapapanood sa GMA7. Kapag nawala ang tiwala, ay napakahirap na itong buuing muli. Ang bawat desisyong ginagawa natin, mali man o tama, ay may epekto hindi lamang sa ating sarili, kundi pati sa mga taong nagmamahal at nagtitiwala sa atin. Kaya bago tayo gumawa ng hakbang na maaaring pagsisihan habang buhay, ay isipin muna natin ang magiging bunga nito. Dahil minsan, ang isang lihim na akala natin ay mananatiling nakatago, ang siya ring magiging dahilan ng pagbagsak ng lahat ng pinaghirapan nating buuin. Ito po ang Star Buzzer Stories. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, ay huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa panonood, mga tol at misis. Hanggang sa susunod.